Para namang hindi Parang nabigla po ba kayong lahat? Nabigla din ako. Sige po, makakaupo na po kayo. Alam ko po na this is the day that the Lord has made, kaya po tayo nagkita ngayon muli. At isang magandang umaga ulit ang binigay ng Diyos sa atin. Amen? At ginising niya tayong muli. Amen? Alam ko po, medyo nagugulat kayo. Nagulat din ako. Pare-pares tayong nagkagulatan. So, but before that, I just want to thank this opportunity na nabigyan ng pasasalamat yung ating pastor na hindi siya nagsasawa na magtiwala sa mga tao. Amen? Kahit na itong pagkakataon na to, actually po, kagabi, kahapon, we were in AI, yung ating Anointed Integrity Pastors Conference, na pinangunahan ito ng ating pastor. So, kahapon, he preached doon sa 500 pastors ng Manila and beyond, kasi meron pang mga nasa ibang probinsya na nagpunta kahapon. So, and with that, bago matapos, nag-chat siya. Sabi niya, Rin, ikaw na. Ikaw na. So sabi ko, po. So, lagi naman po tayong ready kasi lagi tayong binibigyan ng pagkakataon na yung may mga binibigay siya sa atin, sa heart natin, at yun ang ilalabas natin pag in time na kailangan na siya. Amen? So, salamat Pastor Herbie. Pastor Herbie is now in another church. Meron po siyang speaking engagement sa ibang church. Pero dyan lang po yan, malapit sa may iglesia. Malapit lang po, sa katabi ata po yun. Okay? So, yun po. Thank you, Pastor Herbie, for that. So, when I start now today, gusto ko pong tanungin muna kayo. Sagot kayo ha. Kanino nyo madalas naririnig ang salitang ito? Nauubos na pasensya ko sa'yo. Sa mga nanay. Pero eto, sino nagsabi nito? Kapag puno na ang salop. Ha? Kanino naman naririnig yan? Kung kanina sa nanay, ngayon bukod kay FPJ, okay, sa mga tatay, di ba? Eto naman, sino kaya mga nagsasabi nito? Kaya ko pa ba to, Jay? Sino mga nagsasabi niyan? Mga youth, mga kabataan. So, ibig sabihin, sa buhay nating ito, maaring marami sa atin ang nagsasabi na dumadaan sa mga pagkakataon sa buhay natin na tila ba nasasagad na tayo? Kasi kapag sinabi mong nauubos na pasensya ko sa'yo, ano ibig sabihin nun? Nasasagad ka na. Tama? Puno na. Napupuno na yung pasensya mo. So ang ating lakas, pasensya at pag-asa minsan, nauubos yan. Pati laman ng bulsa nyo, nauubos. Diba? Totoo? Or totoo? Pero sa kabila po ng lahat ng ito, mayroon ng isang mahalagang tanong na dapat nating itanong sa sarili natin. Kapag sagad na, saan ka pupunta? Diba? Kapag ang ating mga lakas ay wala nang itinutulak, kapag yung pangarap natin nababaliwala na, may mga pagsubok tayo na dinaranas na akala natin katapusan na natin, saan tayo humahanap ng lakas? Kaya, ang title po ng aking mga sasabihin sa inyo mula ngayon is, kapag sagad ka na, sagad na. Di ba? Yun na, tapos na po tayo, conclusion na kagad yan. Okay? Kapag nasasagad ka na, saan ka pupunta? Kanino? Sagad na. Bakit? Wala na po kasi tayong ibang pupuntahan talaga. Conclusion na kagad to, kaya thank you very much. See you again next week. Kapag sagad ka na po, di ba? Ano-ano yung mga nagpapasagad sa atin? Kapag sagad ka na sa stress, number 1, si God ang magbibigay sa iyo ng strength. Amen? Ang ating lakas bilang tao ay may hangganan. Tama po ba? Nasasabi ko yan kasi na-experience ko yan. Ibang-iba na po yung lakas ko nung 20 years old ako kesa sa lakas ko ngayon na 25 years old ako.
Magkaiba po yan. Kasi dati, lagi nga sinasabi ni Pastor Edwin sa akin, saan ka ba kumukuha ng energy? Kasi sabi ng mga 20s ko po, mga 20, 21, yun yung mga sinasabi nating prime light eh. Diba? Na, kumbaga, yung energy mo, gigising ka ng alas 4 ng madaling araw, sasagad mo yun hanggang alas 12 ng hating gabi, gising na gising ka. Pero hindi po ako nagsashabu ha. Basta energized lang ako every time na ano. So, pero paano, actually, yun physical lang po yun eh. 'Di ba? Pero paano kung sa loob, nalulubos na yung lakas mo? Kapag sa loob na yung lakas mo, wala na, nauubos na. Hindi natin kaya magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay natin ng mag-isa. Kailangan mo ng kasama. Sino-sino yung kailangan mo kasama? Yung katabi mo? Patignan nyo nga po yung katabi nyo. Oo. Makakasama ko to. Kasi mauutangan ko. Paano na po pag hindi na kayo mapautangan? 'Di ba? Sa mga oras ng kahinaan, ito ang pagkakataon kung saan mararanasan natin yung malalim na biyaya ng Diyos. Sabi po doon sa Isaiah 40 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Nagbibigay daw po siya ng kalakasan sa mga nalulumbay at napipighati. Ang lalim Okay? At siya rin po yung nagdadagdag. Sabi nga po, nagdadagdag. Siya po yung nagdadagdag ng kalakasan sa mga nanghihina na. Kasi ngayon sa paligid natin, ang dami ng dagdag eh. Yung mga chismis, kaya nga chismis eh. 'Di ba? Pagka nilabas na yung isang balita, ibon lang dito. Pagdating sa labas, pagka dumami yung tao na pinagsabihan, ano nang sinabi? Itlog lang naging agila na. So maraming dagdag. Pero ang kagandahan sa Panginoon kasi He gives strength to the weary kapag nagugulumihanan ka, siya yung magbibigay sa iyo ng kalakasan. Okay? Kasi, mga kapatid, yung katabi mo, yung mga kamag-anak mo, kapamilya mo, kaibigan mo, madidismaya ka dyan eh. 'Di ba? Madidismaya ka. Ang daming tinignan eh, no? Madidismaya ka. Pero sa Diyos, siya yung kalakasan mo, siya yung magdadagdag ng power, ng kalakasan kapag ikaw ay nanghihina. So, in anything, in any time na ikaw ay nanghihina, yes, you have the power because ang Diyos ang nagbibigay nito sa'yo. Amen? Bigyan ko po kayo example. Sabi nga, kapag puno ka na ng stress, sigad ang magiging strength mo. Hindi naman pulingit or maaaring yung iba sa inyo alam na tong aking testimony or yung iba po hindi pa. I was operated way back during the pandemic time. And ako po kasi kapag ka na-injectionan before, naglalaho akong bigla. Hinihimatay ako, injection pa lang yun. Kaya pagka si Pastor Edwin, dati himatayin ka ba? Ganon. So, kailangan ko ng courage. What more kung ooperahan ka? 'Di ba? Pero, dahil sa takot na ako, stress ako that time, pinagbasa Diyos ko na lang talaga lahat. Kasi wala na akong makuhanan ng lakas kasi nga may takot ka na eh. Pero alam niyo po, kapag binigay niyo sa Diyos, inilatag niyo sa Kanya lahat ng takot ninyo at mga pakiramdam na meron kayo, that's the time na mararamdaman nyo that God will give you the peace ng kapayapaan. Meron ka mang takot, pero natatakpan nyo ng kapayapaan na mumula sa Diyos. Ng strength, ng kalakasan. At kaya nga nung time na yon, yung pumasok sa puso ko na verse ng Lord, sabi niya sa mga pangako niya, be strong and be very courageous. Pangako ng Diyos sa atin yan. Kasi hindi niya daw tayo iiwan, ni pababayaan man. And true enough, the success of the operation is good. Bakit siya naging successful? Kasi, sabi nga nun sa operation ko, kaya ako operang kasi may bukol ako sa matres. Okay? At yung bukol ko, minahal ng fallopian tube ko. Kasi nakaakap pa. Okay? During that time, so sabi ng Lord sa akin, sige, be strong, be very courageous.
At pagkabiyak po sa akin, alam mo yung nangyari? Hinahanap ng doktor. Nasaan yung bukol? Hinanap niya, nilabas niya muna yung bituka ko, yung atay ko, yung bato ko. Hindi nila makita yung yung bukol. Pinatawag ngayon nila si Pastor Edwin. Sabi niya, Sir, bakit po bakit po Dok? Sabi niya, Sir, wala po kami makitang bukol kay Mrs. eh. Sabi niya, so that's the best miracle that happened to me that time. Amen. People may think, may isip man ng ibang tao na nagkamali yung doktor, wala akong pakialam. Bakit? But for me, kasi ako yung may nakakaramdam nun, alam kong may bukol ako, alam ko that time na may nararamdaman akong sakit, kapag nagmumotor kami, nalulubak yung motor, nararamdaman ko yung sakit. During that time, wala po yung bukol. So in any time that you are stressed, kapag sagad ka na, that time, sabi ni Pastor Edwin, so ano pong gagawin natin, Doc? Sabi niya, yun nga po, wala po kami makita. So, natakot yung doktor kay Pastor Ed, kala niya kasi, namin sila, yung, ididemanda. Alam niyo po, sabi ni Pastor Edwin sa doktor, alam niyo po ano sabi ni Pastor Edwin? Sige, Doc, pakiayos nyo na lang po yung ayos ng pagbalik ng bituka, tapos tahiin nyo na lang ulit. Ginawa akong tinapa. Okay? So kapag tayo ay sagad na, hindi natin kailangang magpatuloy sa sarili nating lakas. Dito natin dapat ipagkatiwala ang ating kahinaan kasi ang Diyos ang ating kalakasan. Amen? Amen. Page 2 na po ako. Yes. Number 2, kapag sagad na ang pagtitiis, sigad, di tayo matitiis. Tandaan mo po, pag sagad na yung pagtitiis mo, hindi naman papabayaan ng Diyos na nasa ganyang aspeto ka ng buhay, na nasa ganyang estado ka ng buhay. Hindi ka matitiis ng Diyos. Lahat tayo may pagsubok na dapat daanan o dinadanas, lalo na yung mga oras na sa matinding pagtitiis. Ano po ba yung mga pagtitiis na ating tinitiis ngayon? Sige nga po, magbigay po kayo ng example, teacher na teacher. Yung katabi mo po ba, tinitiis mo na lang? May sumagot, opo. Diba? Anong klase? Ayan na. Mamaya na po kayo mag-away, mag-asawa, ha? Mamaya na po, pagtapos po nito. Kapag sagad na po yung pagtitiis mo, halimbawa, sa asawa mong napakabait. Yes. Kapag ka naman, ikaw ay nagtitiis na sa anak mong napakabait. Nahanap ko eh. Nagtitiis po kayo. Alam nyo, hindi mo kayo matitiis ng Lord na nasa ganyang estado kayo. Ibibigay at ibibigay niya yung kagandahan ng buhay na meron na dapat kayo meron ngayon. Sabi pong gano'n sa Romans 5:3-5, not only so, but we also glory in our suffering. Sabi nga, nagagalak tayo sa ating pagdurusa. Ay, paano ba itong nagagalak ka sa pagdurusa pag may problema ko? Saya-saya ko, ang dami kong problema. Ganun po ba? Nasasabi natin ito ngayon kasi feeling natin wala tayong problema. Pero, during that time na kayo po ay nagdadanas ng mga problema, huwag niyo pong kalimutan yung kagalakan, kapayapaan na meron po kayo kapag naiisip niyo ang Diyos sa mga paghihirap ninyo. Kasi papalitan ng Lord, papalitan niya yung mga pagtitiis mo ng perseverance. Sabing ganun. Dahil alam natin yung pagdurusa natin, magpapalit po yan ng pagtitiis at kapag yung pagtitiis na yan, nagdudulot yan ng character mo. Okay? So pag nagtiis ka, may tinuturo yan sa'yo. So ano yung tinuturo niya? Na maging mapagpasalamat ka sa Diyos, na mag-isip ka ng mga bagay na magiging solusyon sa mga pagtitiis mo na yan. Then, nagkakaroon ka kumbaga natututo ngayon yung character mo, na puproduce siya ng magandang character. Amen? And that character, ano pinoproduce niya? Siyempre, pag-asa.
na merong tayong pag-asa kapag si Jesus ang ating kasama. Sabi po ni Thomas Edison, our greatest weakness lies on giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Sabing ganon, yung ating daw kahinaan, nakapalibot, nakalagay doon, yung ating pag-give up. Pero sabing ganon, kapag gusto mo makita yung katagumpayan sa sarili mo, katagumpayan sa mga problema mo, ano daw po ang isang gagawin mo? Just try one more time. Amen. Subukan mo pa ulit solusyonan. Amen? At hanggang sa sumubok mo, parang pagka galing ako dito, ang problema nandito, may mga problema akong kakaharapan, pero ang tagumpay ko ay doon, hindi ako makakapunta sa tagumpay ko kung mag-i-stay lang ako dito sa pwesto ko dahil gusto ko magtiis dahil marami akong problema. Give up na ako, yoko na. Pero ano daw po ang dapat nating gawin? Just try. Step one more time. Step one at a time. Hanggang sa meron ka na naman problema dito na panagumpayan mo na naman. Then thank God, meron na naman dumating. Then step one more time. Amen? Hanggang sa makapunta ka sa tagumpay na iyong ninanais. Amen? So ibig sabihin mga kapatid, just try. Mag-try pa tayo na mag-try hanggat buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, try and try. Hanggat buhay. Kasi di ba sabing ganon, try and try until you... Oh, yan. Bahala na po kayo, fill in the blanks na yan. Pero hindi kasi di ba yung naririnig nating na mga kataga, sabi, try and try until you die. Di ba? Sa atin naman, try and try until hanggat may... Ayan, hanggat may buhay. Sabi ni Marilyn Vos Savant, being defeated is often a temporary condition. Being defeated, yung pagiging talo daw po, temporary lang yan, na kondisyon ng buhay natin. Pero ano po ang nagpapapermanento niyan? Kapag tayo po ay nag-give up na. Kaya sabi mo sa katabi mo, don't give up. For me, baby. Okay? So don't give up para hindi po maging permanente yung kondisyon natin sa buhay natin. Why? Habang may buhay, may pag-asa. Hanggat may pag-asa, may Jesus tayo sa puso natin. Kapag tayo ay sagad na, huwag nating kalimutan na ang Diyos, di ka matitiis na hindi tulungan. Lagi siya magpapadala ng rescue sa'yo. Amen? Sa mga oras sa matinding pagsubok, laging may layunin ang Diyos sa ating paghihirap. Pangatlo, kapag sagad na ang pagkawala, si Diyos o ang Diyos ang magbabalik niyan sa iyo. Ano yung mga bagay po ngayon na nawala sa inyo? Nawala na ba kayo ng pag-asa? Babalik ng Lord yan. Kasi pagka laging magtatanong si Pastor, ano ba yung mga lagi nawawala sa inyo? Anong unang pumapasok sa isip nyo? Pera. Di ba? Totoo naman Kapag pag tinanong kayo, anong problema mo? Ayan. Ano nagpapalungkot sa'yo? Pero yan din ang magpapasaya. Sige, bigyan ng 10,000 yan. Di ba nyo? Usapan lang po yun. Kwentuhan lang. Kapag sagad na ang pagkawala, si God ang siyang nagbabalik. So may mga pagkakataon po sa buhay natin na sunod-sunod ang pagkawala. Ini-stretch ka ng mga nangyayari sa buhay natin, maaring may nawala sa mga kapamilya mo, may nawala ka, katulad niya, yung mga kapatid natin na nasunugan, nawala ng bahay, nawala ng mga ari-arian. Pero alam niyo po, ang isang magandang bagay, napakaganda ng testimony nung isang kapatid natin na mga nasunugan. Kung nasunugan man daw sila ngayon,
Alam niyo po kung bakit niya nasasabi yon? Kasi alam niyang may pag-asa pa siya. Kasi may buhay pa siya eh. Amen? Nasabi niya, every time na masusunugan siya, pero ako naman, pag sabi niya, pag nasunugan, edi magtatayo kami ng mas magandang bahay. Pag nasunugan ulit, edi magtatayo ulit ng panibagong bahay. Magandang pag-asa yun, di ba? Di ba po? Pero ang magandang pag-asa, pag nasunugan kami ngayon, edi magtatayo kami ulit ng panibagong bahay at mananalangin na hindi na kami masusunugan. Amen? Kasi, nandun din po yun sa ating pag-iisip, na kapag may mga gusto tayo mangyayari sa sa buhay natin, kailangan meron ka ring ise-separate. 'Di ba? Na thinking. So, if ever na masunugan ulit, napakagandang yun, kasi starting point na po yun. Na mga pagsubok mo, starting na yun, meron kang pag-asa na, okay, kasi magtatayo kami ulit ng panibagong bahay. Kung masunog, edi magtatayo ulit. Pero this time, habang tumatagal yung paniniwala mo sa Panginoon, mas lalo ka ngayong magtitiwala na next time ang sasabihin mo, pag nasunugan kami, magtatayo kami ng panibagong bahay. Kapag nasunugan, magtatayo kami. At alam niyo po yung pundasyon na nun, next time, hindi na kami masusunugan. At magtatayo kami ng bahay ng mas maganda pa kasi i-renovate na lang namin dahil hindi naman nasunog. Amen? So ganun po kailangan, nagkakaroon tayo ng level up ba? Diba? Ng ating pananampalataya na hindi lang tayo laging dito yung pananampalataya natin. Yung faith natin kailangan umaangat din siya. At alam niyo po kung paano rin siya aangat? Dahil nandito po kayo ngayon. Lagi kayong may naririnig. And faith comes from hearing. Sa pakikinig. Amen po ba? So kapag sagad na yung pagkawala natin, ang Diyos ang magbabalik. Parang po yung lagi naman natin itong naririnig Yung kwento ng prodigal son. Diba? Ano po ginawa ng prodigal son? Hiningi niya sa tatay niya yung mana niya. Tapos anong ginawa niya? Umalis, naglayas, nilustay niya. Sabi ko nga naman po sa inyo, pag meron po kayong pera, ano mangyayari? Mauubos din yan. Pero kapag wala kayong pera ngayon, magkakaroon ka rin. Amen. So, ganun na nangyari. So, itong prodigal son, kinuha niya yung kanyang kayamanan sa tatay niya kahit buhay pa. Okay? Asan ba yung anak ko? Anak, wag ka munang kukuha sa akin ng kayamanan, ha? Buhay pa kami. At hindi ko ibibigay sa'yo. So, ang ginawa niya, so yun, umalis siya, nagpakasasa siya doon sa pera niya, hanggang sa dumating yung pagkakataon na ano pong nangyari? Naubos. Okay, syempre, wala ka namang, talaga mauubos yun. So, even yung kanyang pagkain na ng baboy yung kinakain niya. So, napaisip siya. Sabi niya, sa bahay ng tatay ko, yung mga katulong, ang sarap-sarap ng kinakain. Naka-steak sila, may crispy pata pa. Tapos, may kalderetang kambing sa kabilang side. Meron pang nilagang baka dito. Sa mga katulong ng tatay ko, lahat sila high blood So, ang ginawa niya, balik na lang ako sa tatay ko. Kasi wala na akong mapuntahan So, anong ginawa niya? So, yung pala, yung tatay niya, inaantay siya. So, nung malayo pa lang, nung pabalik niya sa tatay niya, malayo pa lang siya, nagtatatakbo na yung tatay niya. Hanggang sa inakap siya. At alam niyo po ang ginawa ng tatay? Maraming binalik sa kanya. Sabing gano'n, no? And the son said to him, sabi niya sa tatay niya, Father, I have sinned against heaven and before you. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Sabing ganon. Pero ano sabi ng tatay niya? But the father said to his servant, dalhin niyo dito yung pinakamagandang balabal. Ilagay niyo sa kanya, put him a ring in his hand, and sapatos. Lagyan niyo siya ng magandang sapatos.
So ibig sabihin, kahit na marami nang nawala doon sa anak na ito, pag bumalik po siya sa Panginoon, ibabalik niya ito ng sobra-sobra pa doon sa mga nawala mo. So ngayon, iniisip nyo, ano ba yung mga bagay na nawala sa akin? Balik ka lang po sa Panginoon. Ibalik mo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Ibibigay niya sa iyo yan ng higit pa sa inaasahan mo. Amen. Just like itong prodigal son na ito, akala niya, pagbalik niya sa tatay niya, gagawin lang siyang katulong. So ano pong ibig sabihin dito? Kapag tayo pong mga anak, huwag po nating ibahin yung pagkakakilala natin sa ama natin. Kasi kung sakaling yung anak na ito, sabi niya, babalik ako sa tatay ko kahit gawin niya akong katulong. Pero hindi naman po nawawala yung pagiging anak niya. Tama po ba? So, ibig sabihin itong tatay na ito, hindi rin mawawala kahit na anong kasalanan, kahit na anong ginawang pagkukulang nitong anak na ito, hindi pa rin mawawala na anak ang tingin niya rito. So, ibig sabihin mga kapatid, wag po nating alisin yung pagkakakilala natin sa Diyos natin, sa taas, sa Ama natin, sa halangit, na magbibigay sa atin, magpo-provide sa atin. Baka kasi isisipin natin, nag-provide na ang Lord sa akin dati, baka hindi na siya magpo-provide ngayon. Pinagaling niya na ako dati, baka hindi na siya magpagaling ngayon. Hindi po ganon. Huwag po nating baguhin yung pag-iisip kasi kung mabuti ang Diyos noon, magiging mabuti siya ngayon at magiging mabuti siya bukas. Wala pong makakapagpabago sa kabutihan ng Diyos. Amen? Ang nagbabago lang po, alam nyo kung ano? Yung utak natin. Every time na meron tayong mga sitwasyon sa buhay natin. Number 4, kapag sagad na ang pananampalataya, mas lumalalim ang pagkakakilala mo sa Diyos. Yung tatlong nauna ko po parang negative di ba? Kapag naging stress ka, yan, negative yan. Kapag may pagtitiis ka, negative. Kapag may nawala, negative. Pero this time, let's make it positive. Kapag sumagad naman yung pananampalataya mo, huwag ka rin mag-alala. Kasi mas lalong lalalim ang pagkakakilala mo sa Diyos. And that's a good thing. Bakit? Kapag naintindihan mo po itong pang-apat na ito, yung tatlo, yung strength, yung stress, yung pagkawala, lahat yun mapapanagumpayan mo kasi iba yung pagkakakilala mo sa Panginoon. Amen? Sabi po ni Billy Graham, remember, God wants your fellowship. And He has done everything possible to make it a reality. So gusto lang ng Diyos lagi kang malapit sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, lagi kayong may intimacy. Meron kayong pag-iibigang dalawa. Amen. At alam niyo po, dahil nga nahiwalay ang tao sa Diyos, ang gusto niya siya pa rin yung gumawa ng paraan para magkaroon ulit kayo ng pagkakalapit. Di ba na maging malapit kayo sa isa't isa? Sa paanong paraan? He has forgiven your sins, and at the cost of His dear Son, He has given you His word and the priceless privilege of prayer and worship. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para maging close tayo ulit. Kaya pag every time na may feel mo na ikaw ay malayo sa Panginoon, papaalala mo lang sa sarili mo, Lord, di ba close tayo? Di ba? Bakit? Kasi yun po yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin na maging close tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng intimate relationship with God. Amen. I'll give you an example. Actually, kahapon, this was been reminded to us during the pastor's conference. Nag-uusap nga kami ni Pastor Ed. Sabi niya, na-remind din siya. Actually, that thing din ang nag-struck din sa akin. Na sabi ni Pastor Dennis, get closer and be intimate again with God. Sa paanong paraan? Kasi minsan mga kapatid, lalo sa mga kabataan, mag-ingay. Yan, lagi nasa church. Dadahilan, nasa church ako, mami. May practice kami, meron kaming gathering sa church. Yung pinggan hugasan mo, mamaya na pag-uwi ko, nasa church ako . Di ba?
Tapos hanggang sa umuwi na, ang tatay na lang ang naghugas. Nahiya na sa kanya, nahiya na yung mga naipon na yung tubig, yung mga pinagkainan. So, yung mga youth, lagi nasa church, di na gumagawa sa bahay. Ano nangyayari? Imbis na maging good testimony sa bahay, nagiging bad testimony pa. Sasabihin ng nanay na matala, ikaw ba church ka pa? Ganyan. Hindi ka naghugas ng pinggan. Diba? Akala natin, nagiging close tayo kay Lord during that time. Mga youth. Or kaya sa mga ushers natin o sa mga ibang nagmi-ministry. Nag-church naman ako eh. Nagmi-ministry ako. Baka puro ministry lang tayo ng ministry pero we forgot to get closer to God. Na mag-pray, na malaman kung ano pa yung mga pangako ng Diyos sa atin. Amen? Lahat ng tinamaan magsabi ng amen. Maraming tinamaan. So bakit? Wag po natin sabi, nag-church naman ako tuwing Sunday eh. Nakaririnig ko naman. It's a good thing kasi po talagang mapapalakas po tayo that time. Pero kapag tayo na lang po mag-isa, did we even pray? Nagdadasal pa ba tayo? Baka mamaya kasi Lord alam mo na. Yes, alam naman ng Lord lahat eh. Pero ang mas hinihiling niya is yung maging closer tayo sa Kanya, maging intimate tayo sa tatay natin. Parang si Mary at saka si Martha. Diba? This is the best example. Si Mary, nung nagpunta si Lord sa kanila, si Jesus, mas pinili ni Mary na makinig sa Lord, to get closer to God, to Jesus. Pero, anong ginawa ni Martha? Anong ginawa ni Martha? Nag-serve. Busy siya. Kaya pag nag-serve ka, hindi mo inuna kung ano yung dapat mauna, anong mararanasan mo? Magiging pagod ka. Ano ba, Jo? Diba? Mapapagod ka. So, hindi ko po sinasabi na huwag kayo mag-ministry para hindi mapagod. Ang sinasabi ko po, unahin nyo yung dapat unahin. To get closer to God. Secondary na lang po yung ministry. Kaya namin kayo sinasabi mag-ministry para at least dun po yung unang step natin to get closer to God. Another ministry, get closer to God. Be intimate with God. Kasi minsan nakakalimutan na po natin na mag-pray, na makinig pa or magbasa ng Bible, na maranasan natin kung ano pa yung mga pangako ng Diyos sa atin. Ang lagi lang nating alam yung pangako ng Diyos sa atin, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. 10 years ka ng Christian, hindi ako papabayaan ng Diyos. 20 years ka ng Christian, pangako niya sa akin, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ka nga pinabayaan, 20 years ka na. Diba? So, ibig sabihin po, unahin natin yung dapat unahin. Let us go back to what is really important. Parang po yung poste ng ilaw. Nakakita na po kayo ng poste ng ilaw? Kapag ka po gabi, okay? Kapag eto halimbawa yung poste ng ilaw, kapag malayo ka sa poste ng ilaw, ano nangyayari po sa anino mo? Mas humahaba. Tama? Isipin po natin kung yung poste na yon, yung ilaw na yon ay ang Diyos. At kapag malayo ka, yung anino mo, yan yung magsisilbing mga problema mo sa buhay. Pag malayo ka sa Lord, mas malaki yung anino mo. Mas malayo ka, marami kang mararanasang problema. Tama? Pero pag once na lumalapit ka, nawawala yung anino, nawawala yung mga problema mo sa buhay. Tama po ba? Hanggang lumalapit ka sa source mo ng ilaw. Amen. So, ibig sabihin, wag po tayong manangan. Doon na, okay lang ako, Lord, kayang-kaya ko yung sarili ko. Hindi. Kasi pag once na malayo ka sa Diyos, yung anino mo na nagsisilbing dark side ng buhay mo,
magiging, walang mangyayari. Amen? Ano po itong hawak ko? Goma. Marisa, halika. Ito pong goma na ito, pag in-stretch, parang ito na, kailangan masasagad kapag nasagad kasi tayo eh. Kapag nasasagad po tayo sa problema, teka lang, baba mo, baka mahigop ko. Ito pong problema, ito pong goma ang nagsisilbing stretching ng buhay natin. Kapag ka nasasagad ka na at nasasagad ka na, ano po mangyayari sa goma? Maaring maputol, mapatid. So, ibig sabihin, kapag ka yung buhay mo nasasagad na, may tendency maputol, mapatid, mawawalan ka ng connection. Amen? Pero alam niyo po, kapag ka life is giving you this stretch, itong pagsagad sa buhay natin, why not just close it and pray? Just as simple as that. Amen? Kapag nasasagad ka na sa mga problema mo, wag mo nang hintaying mapatid ka. Close your hand and pray. Amen. Alam niyo mga kapatid, minsan wag na po natin pagkomplikaduhin ang buhay natin. Masyado tayong minilalalim, wag na. Gawin na lang natin practical. Yung mga inibinigay ko po example sa inyo is just giving you yung mga bagay na dapat natin inisip na hindi naman madamot ang Diyos eh. Di ba? Hindi naman siya magsasabi sa iyo, oh, ayan, hindi ka naman niya bibigyan ng ganong ko-condemn ka niya. Oh, ayan, lalayo-layo ka sa akin, tapos ngayon lalapit ka. Baka yung katabi mo lang yun. Di ba? Pero sa Diyos hindi eh. Kapag sagad na po tayo, doon natin mararanasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang ating mga limitasyon at kahinaan ay nagiging pagkakataon po para sa kanyang kapangyarihan na maging mas malinaw sa ating buhay. Hindi natin kailangan magpatuloy sa ating sariling lakas. Kasi kung sariling lakas po natin, hindi talaga natin kaya. Amen? Kahit na sabi mo, ako pa si Wonder Woman, ako si Superman. Hindi. May kryptonite nga si Superman eh. Di ibig sabihin, may kahinaan din siya. So, ibig sabihin lang po, even heroes, yung mga bayani, may mga kahinaan din sila. So, how much more tayong mga anak lang ng Diyos? Meron din tayong kahinaan. Kaya nga, kailangan natin ng strength ng Lord. Sa bawat sagad na nararamdaman natin, ang Diyos ay naroon upang magbigay sa atin ng lakas, pag-asa, at bagong pananampalataya. Huwag tayo matakot na magtiwala at magpakumbaba sa Kanya dahil siya lamang ang tunay na magpapalakas at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po tayong lahat. Ano po yung mga bagay ngayon na nagbibigay sa inyo ng kasagaran sa buhay? Bawat po. Ano-anong mga problema yan? Ano-anong mga pagiging sagad ng buhay natin? Pagtitiis, kakulangan? All we need to do is ibigay na lahat sa Lord. Kapag sagad na, sagad na. Sagad na natin ibigay lahat. Even the smallest things na binibigay na nararanasan natin. Amen? Kaya tayo ay magbibigay ng pagtitiwala muli sa Panginoon. And isipin po natin ngayon as we sing this song, isipin po natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Tunay nga, O Diyos, na kami ay panatag, O Diyos. Kaya Lord, this is our prayer for this morning. Na kami turuan mo na manatili, Panginoon, sa iyong mga pangako. Na kami, Panginoon, ay manatili sa iyong presensya. To get closer, to get intimate with you, God. Kasi alam po namin na hindi mauubos ang biyaya, hindi mauubos ang pag-asa na iyong ipoprovide sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, hindi kami mananangad sa sarili naming kalakasan. Bagkus, Panginoon, kailangan ka po namin sa buhay naming ito. Kailangan ka po namin sa araw-araw ng buhay namin mula sa paggising namin sa umaga
hanggang sa pagtulog namin muli sa gabi, ikaw, Panginoon, ang kailangan namin. At ngayon, Panginoon, as we go home again, let this be, Panginoon, yung maging kalakasan namin, na yung pananatili namin sa pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Kapag kami ay nasasagad na, alam namin, hindi mo kami matitiis. Gagabayan mo kami. Bibigyan mo kami ng mga solusyon sa mga problema namin. Bibigyan mo kami ng kalakasan, ng karunungan, Panginoon, whenever na kami, Panginoon, ay nagugulumihanan. Ikaw din, Panginoon, yung kagalingan namin. Magkaroon man ng banta ng kahit na anong klaseng karamdaman, mananagumpay kami dahil ikaw, Panginoon, ang aming kagalingan. Kay Lord, maraming salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Kaya pala, Panginoon, kami pa din yung anak mo na pinili. Kasi Lord, hindi nagbabago yung pag-ibig mo. Kay Lord, maraming salamat. At ikaw, Panginoon, ang pupurihin namin at sasambahin lagi sa buhay namin ito. Not only in this church, not only in this place, oh God, even sa lahat ng aming gagawin, mapapurihan ka, Panginoon, sa buhay namin. Makita ng mga katrabaho namin, makita ng mga kasama namin sa bahay, makita ng mga kaibigan namin na ikaw, Panginoon, ay buhay sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen.